Ang apoy ng mga paganong altar ang nagpapaliwanag sa dilim ng gabi. At ang sigaw ng mga desperadong ina ay umalingaw-ngaw sa mga lansangan ng Jerusalem, isang lungsod na itinuturing na banal. Ang taong namuno sa bansa ay naging sagisag ng kalupitan. Isang hari na ang kasamaan ay walang hangganan, na isinakripisyo ang kanyang sariling anak. Sa paganong mga ritual at nagbuhos ng napakaraming inosenteng dugo, na ang mga lansangan ay nabahiran ng pula. Siya ang naging pinakawalang humpay na malupit na nakilala ng Israel, na naging tatak ng pagdurusa at kamatayan. Ngunit ano ang sumunod na nangyari? Ang hindi inaasahang pangyayari ay yumanig sa kaharian sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Paano ang pinakamalupit ang tao sa kasaysayan ng Biblia na responsable para sa gayong barbarismo ay biglang naging pinakadakilang halimbawa ng Diyos na hindi kayang unawain ang kapangyarihan ng pagpapatawad? Ano ang nagbunsod sa isang masamang hari na mag-transform sa isang buhay na simbolo ng pagtubos? Ano ang nangyari para sa kanya upang maging laban sa lahat ng inaasahan ang isang halimbawa ng awa at banal na pagbabago? Maghanda upang matuklasan ang kwento ng napakalalim at nakakagulat na pagbabagong anyo na sumasalungat sa anumang pag-unawa sa kapangyarihan ng banal na pagpapatawad. Si Haring Hezekias, isa sa pinakamakatarungan mga pinunong kilala ni Huda, natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Anak niya, si Manases, isang batang lalaki na 12 taong gulang pa lamang, ay nagmasid ng may takot sa mga mata habang unti-unting nawawala ang buhay ng kanyang ama. Ang kadakilaan ni Hezekias ay nagpapaliwanag sa kaharian, na ngayon ay nagpapaalam na may luha, na gumagalang sa hari, na sumira sa mga paganong altar at nagpanumbalik ng tunay na pagsamba sa Jerusalem. Napuno ng panaghoy ang lahat, ngunit walang sino man ang nakadama ng pagkawala na kasing tindi ng batang prinsipe. Sa pagkamatay ni Hezekias, ang korona, na matagal ng simbolo ng karunungan at katarungan, ay inilagay sa ulo ni Manases. Ngunit ito ay isang korona na napakabigat para sa isang bata at walang karanasan na batang lalaki. Sa sandaling siya ay umakyat sa trono, isang kakaibang kapaligiran ang nagsimulang mabuo sa kanyang paligid. Ang mga palihim na tagapayo ay nagsimulang umikot sa palasyo na nagbubulungan ng mga mapanuksong pangako ng kapangyarihan sa mga tainga ng batang hari. Nagsalita sila tungkol sa mga sinaunang ritual ng mga dayuhang Diyos na, kung sasambahin, ay makapagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa kaysa sa kanyang ama. Ang mga saserdote sa templo ay nagmamasid ng may takot habang araw-araw na binubuksan ni Manases ang mga pagbabagong pinaghirapan ng kanyang ama na makamit. Ang kasukdulan ng madilim na pagbabagong ito ay dumating nang ang batang hari ay naglabas ng kanyang unang opisyal na utos, ang muling pagtatayo ng mga paganong altar. Ang desisyong ito ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya sa buong kaharian, na nagpapahiwatig ng simula ng isang panahon ng kadiliman at kabuktutan. Ang pagbabago ni Manases ay mabilis at nakababahala. Habang tumindig ang mga lider ng relihiyon laban sa kaniyang mga aksyon, nakasumpong siya ng suporta sa mga nagnanais ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga naniniwala sa mga sinaunang dayuhang Diyos ay maaaring magdala sa kanila ng dati nilang inaasam. Ang isang tagapayo mula sa hilagang lupain, misteryoso at may kaduda-dudang intensyon, ang naging pinakamalapit niya na kapanalig na nagpapakilala sa batang hari sa mas madidilim na mga gawi. Ang palasyo na dating simbolo ng katarungan at pagsamba sa Diyos, ngayon ay naging sentro ng mga ritual ng okultismo. Sa gabi, ang mga kakaibang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng palasyo bilang ang tumaas ang usok ng ipinagbabawal na insenso sa mga bintana na ginagawang kanlungan ng kadiliman ang sagradong kapaligiran. Si Manases,
na ngayon ay nauuhaw sa higit na kapangyarihan, ay nakatikim ng mga alindog ng kasamaan at handang bumulusok pa sa kailaliman na ito. Ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo ay nagtago ng isang nakamamatay na sikreto. Sa mga gabi, lihim siyang nakipagpulong sa mga emisaryo mula sa Assyria na isiniwalat ang kaharian, kahinaan at pinakamalalim na lihim ng Jerusalem. Dahil nabulag ng kapangyarihan, hindi nakita ni Manases na siya nga minamanipula ng mga pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang puso na dating nakaayon sa pagsamba sa Diyos ng kanyang mga ninuno, ngayon ay lalong tumigas laban sa kanya. Ang lungsod ng Jerusalem, ang banal na lungsod na dapat naging isang tanglaw ng liwanag sa mga bansa, ngayon ay nilalamon ng pinakamalalim na kadiliman. At ang pinakamasama ay darating pa. Bago magpatuloy, kung ikaw maniwala na walang masyadong malayo sa pag-ibig ng Diyos, mag-iwan ng like at ibahagi ang iyong pananampalataya sa mga komento. Ipakita natin sa mundo na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang kadiliman. Sa isang gabing walang buwan, nang ang mga anino ng palasyo ay humahaba, si Manase ay lumakad sa madilim na mga bulwagan, sa ilalim ng kanyang sariling mga iniisip. Pero may nagpatigil sa kanya, isang presensya na tila sumulpot mula sa kung saan. Isang figura ang lumitaw mula sa mga anino, ang matandang propetang si Isaias, na minsang nagpayo sa kanyang amang si Hezekias. Ngayon ay isang matandang lalaki na may buhok na kasing puti ng nyebe, ngunit may mga mata na nagniningas pa rin sa malalim at nakakaligalig na karunungan. Ang kanyang mga mata na nakatutok sa batang hari ay nagniningning ng tindi na nakakabahala. Anak ni Hezekias, ang tinig ni Isaiah ay umalingaw-ngaw sa walang laman, na mga bulwagan na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ng mga inosente ay umaakyat sa langit. Ang Panginoon ay hindi tatahimik magpakailanman. Ang mga salitang mabigat na may banal na bigat ay tumagos sa kaluluwa ni Manases na nabalisa sa biglaang paglitaw ay nag-utos sa kanyang mga bantay na paalisin ang propeta. Ngunit sa kabila ng mapusok na kilos, nagpatuloy ang mga salita ni Isaiah, umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paalala na ayaw burahin. Nang gabi ring iyon, habang nagpapakanlong sa kalaliman ng sinaunang aklatan ng hari, nakita ni Manases ang mga balumbon na nagtala ng paghahari ng kaniyang ama. Binanggit ng mga sagradong tekstong iyon ang tungkol sa mga himala, mga panalangin na sinagot, at tungkol sa isang bansang umuunlad sa ilalim ng banal na pagpapala. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga sinaunang salita. Saglit na nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang mga sulat na nagsalaysay sa kadakilaan ni Hezekias. Ngunit sa lalong madaling panahon si Samuel, ang tagapayo ng kadiliman, ay nasa kanyang tabi, bumubulong ng mga salita ng paghamak. Ang iyong ama ay mahina. Siya ay nanirahan mga mumo ng kapangyarihan nang mapasa kanya ang lahat, sabi ng tagapayo. Ang paghihimagsik ni Manas laban sa pamana ng kanyang ama. May kilos ng galit, inutusan ang mga balumbon na ikulong sa mga piitan ng palasyo, na inalis ang mga ito sa paningin at alaala ng kaharian. Gayunpaman, mga palatandaan na may malalim na bagay nagsimulang kumalat ang kamalian sa buong Jerusalem. Sa kalangitan sa gabi isang bulalakaw, nagiiwan ng mga landas na parang nagniningas na luha. Ang mga kakaibang tanda ay bumulong sa mga kalye na nagbabadya ng isang masamang bagay na darating. At si Isaias na propeta ay patuloy na nagpakita sa hindi inaasahang paraan. Ang kanyang mga babala ay lalong nagiging apurahan. Ngunit si Manases na pinatigas ng poot at kapangyarihan ay lalong isinara ang kanyang puso laban sa mga salita ng sugo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Manase ay umabot sa rurok nito. Ang mga paganong altar na iniutos niyang muling itayo ngayon ay bumangon sa bawat burol sa palibot ng Jerusalem na minarkahan ang paghahari ng kadiliman. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan ng mga kalapit na bansa.
Ngunit sa halip na unawain ang sanhi ng maraming kalamidad na sumasalot sa kanyang lupain, kinumbinsi ni Manases ang kanyang sarili na ang tunay na kaaway ay nasa loob mismo ng Jerusalem. Ito ay ang mga tagasunod ng Diyos ng aking mga ama na may kasalanan. Dinadala nila ang sumpa sa atin lupain. Galit na galit niyang pahayag sa isang pulong ng konseho. Ang kanilang mga panalangin at katapatan sa matandang Diyos ang ingatan, ang mga bagong Diyos mula sa ganap na pagpapala sa amin. Kaya nagsimula ang walang humpay na pag-uusig. Ang buong pamilya na tumangging sumali sa paganong mga ritual ay pinalayas sa kanilang mga tahanan, pinilit na talikuran ang lahat ng mayroon sila. Ang ilang tapat na mga saserdote na naiwan, ang mga hindi yumukod sa kapangyarihan ni Manases, ay tinutugis na parang mga kriminal. Ang ilan ay itinapon sa pinakamalalim na piitan habang ang iba ay naglaho lamang sa gabi na walang iniwan na bakas. Ang kaharian ni Manas na dating naliwanagan ng liwanag ng tunay na pagsamba, ngayon ay lumubog ng mas malalim at mas malalim sa kadiliman. At ang Jerusalem na dating isang tanglaw sa mga bansa ay naging isang lupain ng mga anino na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang pinakamababang punto ay dumating nang sa kanyang pagkahumaling sa kapangyarihan at pagkawasak, iniutos ni Manases ang pagtatayo ng isang bagong altar sa loob ng mismong templo ng Jerusalem. Ang sagradong lugar na dating inialay sa iisang tunay na Diyos ay nadungisan ng mga Diyos-Diyosan at paganong mga ritual. Sa gitna ng banal ng mga banal, kung saan dating naninirahan ang banal na presensya, isang estatwa ng dayuhang Diyos ang itinayo. Sa sandaling iyon, marahas na yumanig ang lupa at tinakpan ng maitim na ulap ang kalangitan bilang direktang babala mula sa langit. Pero sa halip na magising, si Manases ay nanatiling bulag, nalubog sa kanyang kabaliwan, tumangging kilalanin ang mga tanda ng Diyos. Sa Jerusalem, na dating kilala sa debosyon nito at ang hustisya, ngayon ay isang lugar ng mga anino at takot. Ang mga tapat na lumalaban pa rin sa mga paganong gawain ay napilitang magtipon sa mga kuweba at mga tagong lugar. Ang kanilang mga panalangin ay sinamahan ng mga luha, pinaghalong kawalan ng pag-asa at pag-asa para sa isang banal na interbensyon na tila malayo. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa rin. Kay Manases, ang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon ng mga kapangyarihan na lampas sa kanyang pangunawa. Ang halaga ng kanyang paghihimagsik ay hihilingin sa mga paraan na hindi niya akalain. Sa paghahanap niya ng mas malaking kapangyarihan, ibinaling ni Manases ang kaniyang mga mata sa pinakakinatatakutang imperyo noong panahong iyon, ang Assyria. Sa isang engrandeng seremonya sa mga hardin ng palasyo, tinanggap niya ang mga sugo ng Assyria na nagdala hindi lamang ng mga pangako ng alyansang militar, kundi pati na rin ang mga ritual at gawain na mas madilim kaysa sa naunang mga desisyon na makipag-alyansa sa mga Asyriano na kilala sa kanilang kalupitan at pang-aapi, ay nagdulot ng malalim na pagkakabahabahagi sa loob ng hukuman ng Jerusalem. Isang grupo ng mga maharlika na pinamumunuan ni Josias, isang malayong pinsan ng hari, ay nagsimulang magkita ng lihim. Nagmamasid sila sa kawalan ng pag-asa habang ang kaharian na dating maunlad ay nawasak hindi lamang ng tagtuyot at mga kalamidad, kundi pati na rin ng kabaliwan ng pinuno nito. Ibinenta ng ating hari hindi lamang ang kanyang kaluluwa, kundi ang kaluluwa ng buong kaharian, bulong ni Josiah sa isa sa mga lihim na pagpupulong na ginanap sa mga katakom sa ilalim ng lungsod. Ngunit si Manases, na lalong paranoid, ay tumugon sa anumang anino ng pagsalungat ng may kalupitan. Nagtanim siya ng mga espiya sa bawat sulok ng kaharian, at hindi nagtagal ay nakarating sa kanyang mga tainga ang mga alingaw-ngaw ng isang pagsasabwatan. Ang kanyang tugon ay mabilis, walang humpay at walang awa. Sa isang gabi,
12-12 maharlika ang inaresto. Ang ilan ay pinatay sa publiko na nagsisilbing babala sa lahat ng nangahas na hamunin ang kaniyang autoridad. Ang iba, hindi gaanong pinalad, ay nawala sa ang kalaliman ng mga piitan ng palasyo. Ang kanilang mga buhay ay nabura na tila sila ay hindi kailanman umiral. Ang kaharian na nasadlak na sa espiritual at politikal na kadiliman ay lalong lumayo sa anumang pag-asa ng pagtubos. Parang hindi natitinag ang kapangyarihan ni Manas. Ngunit ang halaga ng kanyang paghihimagsik ay tumataas at ang banal na hustisya ay papalapit na. Tahimik at walang humpay, halos hindi nakatakas si Josiah. Tumakas sa disyerto kasama ang isang maliit na grupo ng mga tagasunod. Iniwan niya ang lungsod na dating puso ng kanyang mga tao. Ngunit sa pag-alis ni Josias, lumalim ang kadiliman ng Jerusalem. Sa isang partikular na malagim na ritual, si Manases, na nalubog sa kaniyang paganong mga gawain, ay natisod sa isang hula. Sa gitna ng usok ng kakaibang insenso at ang pag-awit ng madilim na mga himno, isang sinaunang at nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw sa trono ng silid. Ang hari na umabandona sa kanyang Diyos ay iiwan ng kanyang kapangyarihan. Sa mga tanikala siya ay dadalhin at sa mga luha ay babalik siya. Ang hula ay yumanig ng higit kay Manases kaysa sa kanya gustong umamin. Ang kanyang mga bangungot na minsang mga pira-piraso ng nababagabag na pag-iisip ay naging matingkad at walang humpay. Nakita niya ang mga tanikala at pagkabihag. Ang hindi maiiwasang pagbagsak ng kanyang pagbagsak ay parang anino. Ang paranoia na natupok na sa kanya ngayon ay ganap na naghari sa kanya. Nagsimula siyang makakita ng mga taksil sa bawat anino, mga pagsasabwatan sa bawat bulong. Ang kanyang pinakatapat na tagapayo, si Samuel, ay sinubukang pag-inhawahin siya takot. Iginigiit na ang hula ay walang iba kundi mga salitang walang laman. Sa aming pinagsama-samang kapangyarihan, aking Panginoon, walang propesya ang makakapigil sa amin. Sabi niya na sinusubukang patahimikin ang mga pagdududa ng hari. Ngunit ang kapalaran, gaya ng dati, ay may iba pang mga plano. Isang mabagyong gabi, isang grupo ng mga asasin ang pumasok sa palasyo at ang nagkatotoo ang bangungot. Pagdating nila sa mga silid ng hari, nakita nila si Samuel na nakabantay. Sa sumunod na laban, si Samuel, maging dahil sa katapatan o pagkakasala, ay nagsakripisyo ng sarili upang protektahan ang hari. Nahulog siya, tinusok ng maraming blades habang isinasagawa ng mga asasin ang kanilang nakamamatay na misyon. Pagkamatay ni Samuel, itinulak pa si Manases sa kailaliman ng kabaliwan. Ganap na paranoid, iniutos ng hari ang pagtatayo ng isang lihim na network ng mga lagusan sa ilalim ng palasyo. Mga sipi lamang ang alam niya. Ang kanyang mga utos ay naging mas malikot at malupit. Ang sinumang maglakas loob na magtanong sa kanyang autoridad ay binansagan na isang taksil. Si Manases ay nagsimulang matulog sa ibang silid bawat gabi na napapaligiran ng mga bantay at pinatibay ng mga paganong anting-anting. Ang pagkahumaling sa espiritual na proteksyon ay nagtulak sa kanya ng mas malalim sa mga ipinagbabawal na ritual. Ang baho ng insenso at sakripisyo hindi na umalis ng palasyo. Ang mga hiyawan na umalingaw-ngaw sa gabi ay nagpanginig sa mga tao ng Jerusalem sa kanilang mga higaan. Gayunpaman, ang hula ay umalingaw-ngaw pa rin sa hari, isang anino na hindi kayang patahimikin ng kahit anong kapangyarihan. Lingid sa kanyang kaalaman, gumagalaw na ang mga gamit ng tadhana at ang kanyang pagbagsak ay magiging mas kagila-gilalas kaysa sa kanyang pagbangon sa trono ng kadiliman. Ngayon higit kailanman, si Manases ay isang bilanggo sa sarili niyang mga pagpipilian, bulag sa katotohanan na ang tunay na kaaway ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ang pagkakanulo ay dumating
na parang kidlat mula sa isang maaliwalas na kalangitan. Ang mga Asiryano, na kanyang pinagkatiwalaan bilang mga kaalyado, ay nagsiwalat ng kanilang tunay na kalikasan sa isang piging sa palasyo ng hari. Sa gitna ng pagdiriwang, ang mga bantay ng Assyria ay lumabas mula sa mga anino, mga espadang hinugot. Ang hari na matagal nang nakipag-alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan, natagpuan ang kanyang sarili na silo sa pamamagitan ng kanyang sariling panlilinlang. Nakagapos tulad ng isang hayop, si Manases ay kinaladkad sa mga lansangan ng Jerusalem sa harap ng mga mata ng kaniyang bayan. Ang parehong mga tao na kanyang kinatatakutan sa loob ng maraming taon ay pinapanood ng tahimik habang siya ay napahiya. Ang mga tanikala sa kanyang mga pulso ay tanso, ngunit ang bigat sa kanyang kaluluwa ay mas mabigat. Si Manases, na dating nagmamay-ari ng lahat, kapangyarihan, kayamanan, isang masunuring bansa ay naging wala na. Isang guwang na anino ng kanyang walang pigil na ambisyon. Ang paghahari ng kadiliman na itinayo niya sa gayong sigasig ay gumuho at publiko ng kahihiyan ng kabayaran ng kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Sa dilim ng kanyang selda sa Babylon, napapaligiran ng ang baho ng kahalumigmigan at ang mapang-aping katahimikan ng malamig na mga pader na bato, si Manases ay naiwang mag-isa sa kanyang mga alaala. Doon, sa pagkakatapon, malayo sa kaluwalhatiang dati niyang ipinamalas, ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay muling lumitaw na parang mga anino na ayaw kumupas. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga suso ng pagmamataas at kalupitan, ngayon ay bumangon na parang mga bula sa madilim na tubig. Naalala niya ang mga panalangin ng kanyang ama sa umaga, ang tunog ng mga tinig na itinaas sa Diyos ni Abraham, ang Diyos na nangako ng proteksyon at awa sa kanyang mga tao. Nagbalik sa kanya ang mga kwento ng pagliligtas, ng mga tipan ng katapatan, ng mga awit na dating pumuno sa maharlikang bahay ng Jerusalem noong bata pa siya. At ang bawat alaala ay parang palasong tumutusok sa kanyang matigas na puso. Sa mahabang araw ng pagkabihag, ang mga manlalakbay ay nagdala ng mga ulat ng ang kalagayan sa kanyang lupain. Bawat salita ay isang sugat na muling nabuksan. Ang templong nilapastangan niya ay wasak na ngayon. Mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na iniutos niya. Ang banal na lungsod na nakalaan para sa liwanag, lumubog sa kadiliman at pagdurusa. Ang bigat ng pagkakasala ay dumudurog sa kanya gabi-gabi. Nakahiga sa malamig na sahig ng kanyang selda, binalikan niya ang bawat desisyon, bawat gawa ng kalupitan. Sa tuwing pinipili niya ang kapangyarihan kaysa katarungan, ang mga luhang matagal nang natuyo sa kanyang naninigas na kaluluwa ngayon ay malayang umaagos. Sa ganitong estado ng matinding kawalan ng pag-asa na may nangyaring hindi inaasahan. Ang ilang mga saserdote, yaong mga nakaligtas sa kanyang galit at nakahanap ng kanlungan sa Babylonia, ay nagsimulang bisitahin siya ng palihim. Si Manases, na umaasang mga salita ng paghatol o marahil ang katahimikan ng paghamak, ay tumanggap mula sa kanila ng isang bagay na lubos na naiiba. Mga salita ng pag-asa, mga mensahe ng pagpapatawad. Nakita nila sa kanyang sakit na hindi lamang isang parusa, ngunit isang pagkakataon para sa pagtubos. Pagtubos na tila imposible sa mata ng mga tao, ngunit hindi sa mata ng Diyos. Sa pag-iisa sa kaniyang selda, hinarap ni Manases ang kaniyang pinakamalaking kaaway, ang kaniyang sarili. Ang mga tinig ng kadiliman bumulong pa rin sa kanya. Nag-aalok ng kapangyarihan, paghihiganti at ang pangakong bawiin ang kanyang dating kaluwalhatian. Ngunit ngayon ay malinaw na ang kanyang nakita ang kawalan ng laman ng mga ilusyong ito. Hanggang isang gabi, sa isang kakilakilabot na bangungot kung saan binuhay niya ang bawat hiyaw, bawat luha, bawat sakit na dulot ng kanyang paniniil, may nabasag sa loob niya. Nakuha ang lahat ng pagmamataas, napaluhod siya.
Sa unang pagkakataon sa mga dekada, itinaas niya ang kanyang tinig hindi sa mga Diyos-Diyosan kundi sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang panalangin ay hindi isang kahilingan para sa pagpapalaya, ngunit isang sigaw ng taos-pusong pagsisisi. Panginoon, ibinulong niya sa pamamagitan ng kanyang mga luha, "Ako ay nagkasala ng higit pa sa lahat ng nauna sa akin. Ang dugo ng mga inosente ay dumudungis sa aking mga kamay, at ang kadiliman na aking pinahintulutan sa iyong banal na templo ay sumisigaw ng katarungan. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran, ngunit humihingi ako ng iyong awa." At nangyari ang hindi maarok. Pagkaraan ng mga taon ng pagkabihag, nang tila wala nang magagawa, pinalaya si Manases. Hindi siya bumalik sa Jerusalem bilang isang matagumpay na hari na napapaligiran ng mga trumpeta at hukbo, ngunit bilang isang wasak na tao. Dala sa kanyang puso hindi ang pagmamataas ng royalty, ngunit ang bigat ng biyayang natanggap. Ang una niyang ginawa ay hindi ang pagtataas ng mga pader o pag-upo sa mga trono, kundi ang pag-utos na sirain ang lahat ng mga paganong altar na kanyang itinayo. Gamit ang sariling mga kamay, nakilahok siya sa pagwasak ng mga rebulto. Ang bawat welga laban sa mga Diyos-Diyosan ay higit pa sa pisikal na kilos. Ito ay isang sigaw para sa pagpapalaya. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa kadiliman na matagal na niyang niyakap. Kaya't ang taong naglubog sa Israel sa kadiliman ay nagsimula sa wakas na iangat ang kanyang mga mata patungo sa liwanag. Ang muling pagtatayo ng Jerusalem ay hindi simple. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraang paghahari ni Manase ay masyadong malalim para mawala kaagad, at marami ang tumingin sa kanya na may hinala sa takot na ang kanyang pagbabago ay isang pagbabalat kayo lamang. Ngunit hindi tulad ng mapagmataas at walang awa na lalaking dati, pinagtiyagaan na ngayon ni Manase pagpapakumbaba. Araw-araw, nagtrabaho siya hindi lamang upang maibalik ang mga pader at templo na nawasak, ngunit higit sa lahat upang muling itayo ang pananampalataya ng isang taong nawasak ng idolatriya at kawalang katarungan. Hindi siya naghangad ng kaluwalhatian o pagkilala. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga aksyon ay tahimik at pare-pareho. Nagtatag siya ng mga bagong batas na tiniyak niya ang kalayaan ng mga tao na sumamba sa tunay na Diyos ng walang takot at nakatalagang mga mapagkukunan upang suportahan ang mga pamilyang mayroon siya na nasaktan sa nakaraan. Ang bawat gawa ng pagsasauli ay isang buhay na pag-amin ng kanyang mga kasalanan, at kasabay nito ay isang patunay ng katapatan ng kanyang pagbabago. Ang mga lansangan ng Jerusalem na minsan ay umalingaw-ngaw ng mga hiyaw ng pagdurusa na muling napuno ng papuri. Sa mga gabi muling maririnig ang mga sagradong awit na umaangat na parang insenso sa harap ng trono ng karamihan. Ang templong dinalisay sa katiwalian ay muling naging espiritual na puso ng ang bansa. Ang katapusan ng buhay ni Manases ay minarkahan ng pagpapakumbaba at patuloy na pagsisisi. Siya hindi kailanman sinubukang bigyang katwiran o burahin ang kanyang mga nakaraang krimen, ngunit inialay ang bawat araw sa pag-aayos kung ano ang kanyang maabot. Ang kanyang kwento ay naging buhay na patotoo sa nakapagpabagong kapangyarihan ng banal na pagpapatawad, na nagpapakita na kahit ang pinakamatiwaling puso ay maaabot ng liwanag ng Diyos. Nang tuluyan na siyang umalis sa buhay na ito, hindi siya inilibing kasama ng kadakilaan ng isang makapangyarihang hari, ngunit may dangal ng isang taong tinubos. Siya ay nanatili ang alaala bilang isang walang hanggang paalala. Walang kasalanang napakalaki na sa Diyos, ang awa ay hindi makapagpatawad, ni ang kadiliman na napakasikip na hindi kayang patawarin ng banal na liwanag. Ang mga pilat ng kanyang paghahari ay hindi kailanman ganap na nawala sa banal na lungsod. Ngunit ang kanyang kwento ng pagtubos ay patuloy na nagbigay inspirasyon
sa mga henerasyon. Ito ay tumayo bilang patunay na kahit sa pinakamalalim na lambak ng kadiliman, laging may daan pabalik sa liwanag kung may tunay na pagsisisi. At kaya ang buhay ni Manas ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon bilang isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at komento, isang tulad bilang isang gawa ng pasasalamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at makita ka sa lalong madaling panahon.